Minsan may nabila ako nakalagay kaibigan. 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 Yung Bible verse na tumanim sa aking puso ay yung nag-preach si Bishop way back 2019. Isang Bible verse talaga na tumatak sa isip ko yung Tubig na nga. Oo. Diba mo? Bigyan ng nakaraan. Tayo pumunta. Iga pa. Kaya nga, iga nga yan noon eh. Wala agos na. Tan yung mga tolo. Minaagos na tubig. Agos na. bago ang Ay, lahat. may motor dun no. May motor dun no. Ano? Kaya may motor. Bago lahat. Tingnan nyo to. Kapitbahay. Yan. Kapitbahay ang ano, sticker eh. Okay, makakabili to ng soft drinks. May mababasa kayo, random words. Minsan ay kapitbahay. Minsan may nabila ako nakalagay kaibigan. Yan ko pare, malaki. Kinabahan ako dun ah. Tayo ay tayo taga-bukid. Kaya naroon ang gala ko ng mga kapitbahay natin. Oo. Banda dun oh. May tubig na mga tol. Ang dating walang naagos na tubig oh. Ha? Ang daming tao ano. O di din tayo. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Patong ano? Oh, okay na to. Siyempre mga turista kami dito mga tol. Okay, welcome sa podcast mga tol. So ayun tol, nung unang-unang nakarating ka sa church, ano yung Bible verse o preaching na tumanim sa iyo? Yung Bible verse na tumanim sa aking puso ay yung nag-preach si Bishop way back 2019. Isang Bible verse talaga na tumatak sa isip ko yung Proverbs 16:3. Na sinasabi doon, commit your ways unto the Lord and your thoughts or your plans will be established. Ibig sabihin, kapag isinumite mo yung buhay mo sa Lord, talagang pagpapalain ka niya at babaguhin niya yung buhay mo. At naroon, tulad ko, isang akong tao na binago ng Lord by faith, by actions. Talaga nilakaran natin yun at nakita natin yung resulta at pagbabago natin buhay. Tayo ay nawala sa kasalanan, tayo ay nawawala sa bisyo, tayo ay nakakawala sa ating nakaraan. Di ba pinakamahalaga yon? Kasi kapag broken hearted ka in your past, ang hirap makamove on basta. Lalo na kung kayo ay broken family, kung lalot kayo ay may pinagdaanan sa buhay dati na malubha. Kung kayo ay walang tatay, nanay, ayun, makaka-relate talaga kayo. Pero kahit hindi nyo pinagdaanan yung mga yon, may kanya-kanya tayong kwento. At dyan nagsimula na kung paano ako talaga na-encounter si Lord sa buhay ko. Yun. Yes, ang ganda nun mga tol. So, sa mga hindi pa nakakaalam ng ganito, kung mananampalataya ka tol, kung mananampalataya po kayo, maiintindihan nyo po yung aming pinag-usapan ngayon. So, ang pinag-usapan namin ay kung paano siya nakakilala kay Lord, paano siya nagkaroon ng relationship kay Lord.
At may isa pa ako bro na tanong. 'Di ba, bago ako dumating sa inyong grupo noon, merong nag-invite sa'yo, 'di ba? May nag-invite sa akin. So, ayun guys, nais kong marinig ninyo yung story niya noon. Yung 'di ba may nag-invite sa iyo dati? Ano yung story na yun? So, yun yung Kung paano nais namin nagsimula. na ikwento mo sa kanila. Bale, ganito yan. Kami noon ay nakatira sa Balagtas, Batangas City. At may isang grupo na pumunta sa aming bahay. Tapos sa nangyari, kumatok. Ang sumagot ay si Mama. Pinagbuksan ni Mama ng pinto. Ayun, sa mga nakakilala dyan kay Brother Noriel, yan, yun ang nakausap ni Mama. Tapos, tinanong siya kung maaari bang mag-Bible study o mag-gathering sa bahay. So, pumayag naman ang aking nanay. Nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi yung kaligtasan sa aming bahay. Tapos, may isang bagay na napansin daw yung isang nating kapatira na si JM. At bakit daw ako yung nagtago? Ayun, talaga ako yung nagtago noon eh. So, sabi ko, parang ayaw ko minsan na may ibang tao. Ayaw ko na, kasi mahihiyain ako dati. Tapos ngayon, nangyari ay ganyan. Natapos na yung gawain sa bahay. Tapos sabi ni Brother Noriel, pwede kang makita ko yung anak mo na binata. Yung kaninang pumasok sa bahay, nagtago yata eh. Natakot eh, hindi naman kami nangangagat, sabi ni Brother Noriel. Hindi nangyari. Lumabas ako, tapos nagpakilala naman ako. Siyempre, bilang respect naman, kailangan nating magpakilala. Sabi ko, ako si Eric. Tapos, yun, nag-aaral po ako. Kasi that time, high school pa lang ako. Tapos, mamaya, sa sunod na linggo, nagsabi sila, magagawain ulit sa susunod na linggo. Diyan, bumalik ulit sila. Tapos, sabi sa akin, ikaw ay nakapagbasa na ng Biblia, sabi sa akin. Sabi ko, sa TV, nakakapanood ako yung mga pinapagaling na may sakit. Ayun, nakakakita ako, nakakasaksi ako, sabi kong ganun. Tapos, doon na nagsimula na tinuruan ako about sa Bible. At yun nga John 3:16 na sinasabi na popular sa atin, doon ko talaga naintindihan kung ano yung pinoportray nun. Kasi pinoportray nun si God. Yung anak ni God na bugtong na anak ay siyang isinend dito sa lupa para tayo ay maligtas. Ako at ikaw, kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, si Jesus ang ating tatanggapin, hindi yung mga tao na ginamit ni Lord. Kasi minsan nagkakaroon ng conflict. Minsan mas masaya sila sa pumunta sa bahay kaysa sa nagpadala ng mensahe. At ang nagpadala ng mensahe si Jesus. Yun ang nagbago. Doon nagsimula yung aking kwento na isang tao na ginamit sa akin na talagang nagbigay ng buhay. Anong sabi nga pala nung lalaki na yung kasama ni brother? So si JM yung dati nandun, Si diba? JM. Pwede mo bang ikwento sa amin? Tinanong niya sa akin kung may experience na daw ba ako sa pagbabasa ng Biblia. Tapos kung ano ba yung mga contents na nilalaman ng Biblia. Tapos sabi ko, may idea naman ako kaso hindi ko naiintindihan yung binabasa ko. Tapos simula nun, tinuruan niya ako na step by step. Kung magbabasa daw ako ng verse, yung kaya ko lang, like halimbawa, isang verse lang, kada devotion. Halimbawa, kagaya natin, ngayong oras, pwede tayong mag-usap, dalawa, Okay. na tayong dalawa. Kahit isang verse lang ang ginamit mo, kaya nyo mapalawak yon kung ano yung revelation ng Lord. Yun ay tinuro sa akin. Anong sabi ni JM nung time na yun? Sabi sa akin ganito gagawin mo. Magbasa ka ng verse, tapos ilagay mo yung reflection mo, natutunan mo dun sa verse na yun. Tapos ayun. Tapos mamaya, ganun na nga yung nangyayari. Habang binabasa ko yung verse, may natututunan ako. Nare-reflect ko, naiintindihan ko yung message na sinasabi ni Lord dun. Yung kwento mo dati, sabi niya, tuturuan ka daw niya. Paano yung niya? Paano kanya Sa tinuruan? gitara. Sa gitara. Hindi sa gitara Ay, muna hindi yun sa dun muna sa word. Tungkol naman sa bagay na dun sa pagharap sa tao, yung pagpipreach. Sabi niya, tuturuan ka daw niya. Tuturuan niya ako.
At ang sinabi niya sa akin doon, mag-observe muna ako, sumama ako sa kanya, sumama ako sa grupo ni Brother Noriel, tsaka yon kay JM. Yun ang naging stepping stone ko. Kung paano ko ma-adapt yung ginagawa nila. Kasi hindi ko naman kaya na magturo agad. Ang ginawa ko agad, sumama ako na sumama, pinapanood ko yung ginagawa nila. Kung paano sila mag-opening prayer, kung paano sila mag-closing prayer, kung paano sila mag-preach, kung paano nila sisimulan yung pag-uusapan dun sa isang bahay, sa lugar na paggaganapan ng gawain. Ayun, natuto ako dun sa sinabi niya na sumama ka at umobserve. Kasi sina Matthew dati, pasama-sama lang yun kay Jesus, sumunod lang sila. Kaya, nung si Jesus ay umakyat sa langit, sila na rin yung, sila na rin yung nag-preach. Yun ang ginawa ko, observe and act. Yun guys, ang ganda ng story niya. So dumating si Brother Noriel doon, kasama si JM, tapos tinuruan ka ni JM kung paano magbasa. Magbasa, umunawa, at kung paano humarap sa tao, kung paano mo i-deliver yung message na natanggap mo. Ayun guys, ang ganda ng story niya, Dati wala daw siyang naiintindihan. Oo, tama yun. So ang ginawa lang niya, sumama lang siya ng sumama. Tama? At nag-observe. Nag-observe, uma-attend. Ma-attend. Kailangan talaga clear yung isip mo na, kasi pag may ibang bagay na sumasagi sa isip mo, hindi ka makaka-focus sa isang bagay. Halimbawa noon, tayo ay tao. Kailangan natin ng kaibigan, mga banding, lalo't kabataan, di ba? Ang daming mahadlang pagkabataan. Pwede sumagi sa isip mo. Hindi. Ako'y magbi-video game muna o kaya magpi-PSP ako o kaya magagala ako sa labas, sa park, sa plaza, ganun. Pero hindi, kapag na-touch ka ng Lord sa puso mo, nandun yung init ng pananampalataya na makilala siya ng tuloy-tuloy. Yun. Yes. Amen. Kaya yun talaga. Yun talaga yung sikreto. Hindi sikreto. Yun yung katotohanan kung paano ka lumago. Sunod ka lang. Sunod ka lang. Ayun mga tol, so ikinuwento ni Eric. Ibig sabihin ba, ito yung story niya kung paano niya na-encounter si Lord. So yun yung naging encounter mo kay Lord, no? Ayun guys. Iba't iba ng paraan ng Panginoon kung paano siya magpapakilala. Pwedeng invite ka sa deliverance, mga ganong gathering. Pwedeng ginamit niya yung isang tao para ma-encounter mo siya, para may paunawa niya yung salita. Ayun. Kasi ako, nakilala ko siya sa salita talaga. Hindi yung hindi kagaya ng kapamaraanan ng iba na sila ay na-deliverance tapos doon nila naramdaman ng Diyos. Yun. Doon ko talaga na Panginoon, sa salita niya. Okay. Doon daw niya nakilala si Lord. May nag-share sa kanya ng Word of God. Tapos nag-observe lang siya. Tapos uma-attend lang siya, mga tol. Hanggang ngayon. So pandemic pa 'yon, tama, 'di ba? 2019 magpa-pandemic dito sa Pilipinas. Ayun guys, pandemic noon 2019. 2019 eh. So nung time na 'yon, walang pwedeng lumabas. 'Di ba? Siguro parang naka 3 years din 'yun, 3 years to Pandemic, 3 years nga. Tapos doon kami nagla-live group sa pa noon. Sa may community park. Community park. Sa malapit sa LPU. Call sa'yo. Minsan bumisita tayo na. Okay mga tol, salamat sa inyong pagsama at magbabalik tayo mamaya
i-off lang muna namin ng camera. Tapos, syempre, may pagkukwentuhan lang din kami kasi medyo humahaba na yung video mga tol. Baka walang manood. So, like, comment, share nyo din mga tol at comment nyo din kung taga saan kayo para malaman po namin kung saan po nakaabot ang video na to. Okay, so ko-close muna namin mga tol itong itong video. Balikan namin kayo mamaya. 1 hour later. Okay. At nagbabalik ang ating vlog. Sisilipin ko lang mga tol ang motor. Hindi ni kasi ako nagparada mga tol. Dahil kung doon ako magpaparada, minada ang doon, truck, makakaabala. Tamang relax lang muna tayo. Yeah. Ayos, nandun pa. Magandang hapon ho. Kami tambay-tambay lang. Okay, kasama ko pa rin mga tol si John Eric. Tamang relax pa rin kami. May mga tao dun banda ron mga tol. Gugas ng sasakyan. Hanggang igayin dati may nakaagos na. Ando dun may bundok dun. Oh. Dahil ang tubig dun pag naulan sa bundok na daan dito babagsak sa bayan. Yung mo na to. Sige tayo dadaan dito sa dinaanan natin. Dito sa dinaanan natin. Okay, pauwi na kami mga tol. Yan, electrot lang. 4. May absent kasi. Wala naman. Diyan na yan. Hindi mawawala. Akin, pinagpag eh. Bahay pa napagpagan. Doon ulit tayo tol, doon ko dadaan sa dinaanan natin. Sige. Paahon. Nag-iipon nga ako ng pesa 100. Dahil kinumpute ko, mahigit 3,000 magagastos ko. Mahigit 3,000. Oh, malagay may non-pro muna. Nasamantala. Yung babae nakatingin. Nakatingin na yung baka nakikilala tayo. Bababali ang ligi. Ikaw ga Hanggang doon, ibababa ka doon. Tapos ikaw na sa labas, sa highway.
Ay, grabe, ganda dito. Kaya nga. Minsan doon tayo tumambay yun. Ano? Pauwi na kayo mga tol. Salamat sa inyong pagsama. Like, comment, subscribe. I-comment nyo mga tol kung taga saan kayo. Para malaman namin ba kung saan nakaabot ang video na to. Okay. Paa sa lupa. Mata sa langit. From JR Adventure. Peace out and God bless.